Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Tayo ay natitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, mga kapanalig, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugot tagapagligtas sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na ang tagapaganyaya mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap namin sa 40 araw ng paghahanda, ang aming kalooban ay iyong pagindapatin para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay, upang masaya naming maipahayag ang magandang balita ng iyong pagliligtas sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig, papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo. Sa gawing timog ng altara, lumalabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdan. Nagtuloy kami sa gawing silangan. May hawak siyang panukat. Sumukat siya ng 500 metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat uli siya ng 500 metro at nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang bewang. Sumukat uli siya ng 500 metro, ngunit yaong ay isa ng ilog at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangan languyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, "Tao, tandaan mo ang lugar na ito." Naglakad kami sa pampang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pampang ng ilog. Sinabi niya sa akin, "Ang tubig na ito'y papunta sa dakong silangan, hanggang dagat na patay. Pag abot nito sa dagat na patay,
malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos na ito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ng bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawala ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, kapiling natin kanlungan. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok mabuwal. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umagay ay kaniyang alaga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang kaniyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Inihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling, anuman ang kanyang karamdaman. Doon may isang lalaking 38 taon na may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal na may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauuna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay, gumaling ang lalaki. Dinala ang kanyang higaan at lumakad. No'y araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan ang nadalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling sa akin ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya'y tinanong nila, "Sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan,
Magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigi ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Mga kapatid, mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ating narinig tungkol sa pagpapagaling ni Jesus. No? Ang ating ebanghelyo ngayon ay nagsasalaysay naman tungkol sa isang lalaking 38 taon nang may sakit. No? So siya ay nakahiga sa tabi ng paliguan sa Bethesda. No? So naghihintay sa makapasok yung sa tubig kapag ito ay gumalaw na, no? Sapagkat pinaniniwalaan nila na ang unang makapasok ay gagaling doon. So ngunit may isang problema. Wala siyang taong tutulong sa kanya, no? Sa loob ng 38 taon, tila nasanay na siya sa kanyang kalagayan, no? Naghihintay, umaasa, ngunit hindi makabangon. Dito lumapit si Jesus at tinanong siya ng isang napakahalagang tanong. Gusto mo bang gumaling? Kaya mga kapanalig, no? Gusto niyo bang gumaling, no? So maaring mukhang kakaiba ang tanong na ito. Siyempre naman, sino ba ang ayaw gumaling? Ngunit ang tanong ni Jesus ay mas malalim pa rito. Para bang tinatanong niya ang lalaki, handa ka bang magbago? Handa ka bang bumangon mula sa iyong dating buhay? Ito rin ang tanong ni Jesus sa atin ngayon, panahon ng Kwaresma. Ang Kwaresma ay panahon ng pagbabagong buhay. Hindi lamang ito panahon ng pag-aayuno at pagsisimba ng mas madalas. Ito yung panahon upang tanungin ang ating sarili. Ito yung mga katanungan. Gusto ko bang gumaling mula sa aking kasalanan? Gusto ko bang bumangon mula sa aking kahinaan? O handa ba akong baguhin ang aking buhay? Minsan katulad tayo ng lalaking may sakit. May mga paralisado sa ating buhay. Mga bisyo, mga masasamang ugali, galit sa kapwa, o kawalan ng pag-asa. At kung minsan nasasanay tayo sa mga ito, parang sinasabi natin, ganito talaga ako, no? Ngunit sinasabi ni Jesus sa lalaki, tumindig ka, buhatin mo ang higaan at lumakad ka, no? Sa isang iglap, gumaling ang lalaki at nakalakad. Ipinapakita sa atin ng Ebanghelyo ngayon, ang kapangyarihan ni Jesus ay kaya niyang magbangon ng taong matagal nang nakahiga sa kahinaan, sa kasalanan. Walang sakit, walang kasalanan, at walang sugat sa puso na hindi kayang pagalingin ng ating Panginoong Jesus. Ngunit may isa pang mahalagang sinabi si Jesus na muli niyang makita ang lalaki sa templo. Huwag ka nang magkasala upang hindi na mangyari sa iyo ang mas masama pa. Ibig sabihin, ang tunay na paggaling ay hindi lamang sa katawan, kundi sa buong buhay natin. Kaya mga kapatid, mga kapanalig, ito ang paanyaya sa atin ng Kwaresma ngayon. Bumangon. Bumangon mula sa kasalanan, bumangon mula sa kawalan ng pag-asa, bumangon mula sa mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Diyos. At tulad ng lalaki ngayon sa ating ebanghelyo, marahil matagal na rin tayong naghihintay ng pagbabago. Ngunit ang magandang balita ay ito. Si Jesus mismo ang lumalapit sa atin. Hindi natin kailangan maghintay ng himala sa tubig ng Bethesda. Ang kailangan lamang natin ay makinig sa salita ni Jesus at tumugon sa kanyang paanyaya. Ngayong Kwaresma and this Lent, marahil ang sinasabi ni Jesus sa atin ay simple lamang, tumindig ka, bumangon ka, tumindig sa bagong buhay, tumindig sa pananampalataya, tumindig at lumakad patungo palagi doon sa landasin natin sa puso ng Diyos. At kapag ginagawa natin ito, mararanasan natin ang tunay na himala ng Kwaresma, ang pagbabago ng ating puso. Magsitayo po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Habang higit nating nakikilala ang Diyos, lalo nating nauunawaan na lubos tayong umaasa sa Kanya,
Alam natin na marami tayong mga kahinaan at wala tayong magagawa kung hindi niya tayo tutulungan, kaya't manalangin tayo sa Kanya. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, naway lubos na mag-alay ng kanilang buhay sa paglilingkod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Tayo naway magkaroon ng pusong bukas sa pag-alay ng sarili at lumagos sa pagsunod kay Kristo na may pusong maamo at mapagkumbaba. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Tayo naway magkaroon ng tunay na diwa ng kababaang loob sa ating pakikitungo sa mga dukha at mga api at makita natin ang presensya ni Kristo sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga may sakit naway makatagpo ng pagmamahal at pagtataguyod sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga nauna sa atin sa paglisan sa buhay na ito, naway makaisa ng Diyos sa kanyang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangailangan ng panalangin, ang mga pangailangan ng ating mga pamayanan at ang ating natatanging kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Panginoong Diyos, Ama ng mga dukha, bagamat batid namin ang aming mga kahinaan at pagmamalaki, dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong bayang nangangailangan ng iyong tulong. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ikot namin, narito ang mga balan mula sa lupa, bunga namin pagkawan tinapan ito para pagkain ng sa pag-aaral na ito ng alaw at tubig kami naway, makasama sa pagka-Diyos ni Kristo, na naging dapat na magkailangan sa aming pagkataan. Kapunin-punin sa Diyos ang mga kaso sa nagugat sa ipagdadalaw ng namin ng mga alaw na mula sa mga katas ng ubas at bunga namin pagkawan ng alaw na ito, para magiging may nagbibigay ng Espiritu. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iniaalay namin sa iyo ang mga kaloob mong ito bilang pagtanaw namin ng utang na loob sa iyong paglingap sa amin araw-araw at bilang pagganap sa iyong pagkupkop sa aming lahat na iyong binubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo sa Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kay
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa na Leon ng aming Santo Papa, ni Dennis naming Obispo, ng Tanang Kaparian, mga relyoso at relyosa at ang aming lingkod simbahan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay. Ganyan lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pangidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ng Diyos, ang ina ng Veritas. Kaysa ng kanyang kabiyak ng puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Magamit, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At
amin sa lahat ng masama. Hiniling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Nang may kababaang loob, magbigayan tayo ng tanda ng pagmamahal at kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan, mga kapanalig. Kapayapaan po sa ating lahat, mga kapanalig. Sa pagsasawa ko ito, nakatawan at tugot ng aming Panginoon Hesus Kristo at ang ginawa namin pakikinabang ng buhay ng alam. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipakaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang manayan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang dawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ang aking buting pastol ay ating Panginoon, may pagkain siyang ukol at bigay na maiinom sa kanyang inaampon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong dalisay ang aming kalooban at panibaguhin mo ito sa aming pakikinabang upang ang tulong mo ngayon at sa hinaharap ay aming lubusang matanggap sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Samahan niyo rin po kami ulit mga kapanalig para sa ating pagtatanghal sa banal na sakramento. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Nahiyain na natin ang banal na misa, humayo kayo sa mapagpagaling na puso ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salutaris Nostria, Ecce panis ostium, et labremur hostilia. Daramur per auxilium, unitri nocte Domino, sit sempiterna gloria. Vivitam sibi et termino, nobis non et in patria. Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan, lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan.
Gayun din, ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal ng pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Ang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum venerem cernui et antiquum documentum novo cedat qui
Panem de cielo pritis est eis. Omne delectamentum in se habentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passionis tua memorem reliquisti, tribueque somus, et nos corporis et sanguinis tuae sacra mysteria venerari, ut redemptionis tua fructum, in nobis iugiter sintiamos, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Amen. Mga banal na pagpupuri, purihin ng Diyos, Purihin ang Diyos. purihin ang kanyang banal na pangalan, Purihin ang kanyang banal na pangalan. purihin si Yesu Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Yesu Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus, Purihin ang ngalan ni Jesus. purihin ang kanyang kabanal-banalang puso, Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo, Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. purihin si Yesu Kristo sa banal na sakramento sa altar, Purihin si Yesu Kristo sa banal na sakramento sa altar. purihin ang Espiritu Santo ang maaliw, Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima, Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. purihin ang kalinis-lisang paglilihis sa Kanya, Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit, Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina, Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-lisang esposo, Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo, Purihin ng Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami